Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang kitang sasambahin. Opo, kapag tunay mong naramdaman ng Diyos sa buhay mo, kapag siya na ang nasa puso mo, kapag ang mga salita niya ang nasa isip mo, tunay ngang mapagsisigawan mo kung papaano mo siya ipakikilala at ipangangalandakan sa kapwa mo. Kaya't nakalulumbay lamang kapag ang tao'y dasal ng dasal, dulog ng dulog, hindi marinig ang tinig ng Ama kung paano siya'y nagsasabing, "Anak, ako na may nakamasid, sa iyo'y nakikinig, ikaw lang ang hindi marunong sa aking magmasid." Buhay ba ang Ama? Yaon ang pawang katotohanan sapagkat kung lahat lamang ay tuwirang makikinig, walang hanggan siyang pupurihin, walang katapusan siyang sasambahin, sa buong buhay siya'y kikilalanin, siya'y pararangalan na walang puknat, walang maliw. Kaya sa inyong lahat, kakatuwa ang pagbabahagi ni Amo. Sabi nga, hindi niya pangarap ang maging pari. Anong pangarap niya? Sundalo at artista. Dalawa ang kanyang pangarap. Ngunit, ako naman po, sabi ko nga, nag-uusap kami, ako naman, hindi ko rin gusto ang maging guro, hindi ko rin gusto ang maging doktor. Dahil ayaw ko ng may sakit, na nakikita ko yung mga may sakit, ayaw ko yung may makita akong may dugo, ayaw ko rin ng may sugat, lahat ng hindi ko gusto, yun naman ang pinahagi rin sa akin. Ayaw ko ng guro, sapagkat hindi ako matiisin, matyagang magturo. Ngunit, yan ang kapalaran mo, yan ang kinuha sa iyo at ginusto ng Panginoon mo, kung hindi pala, sa hindi ko gusto na pinagkaloob, hindi ko siya mapaparangalan, mapapapurihan ng walang humpay, na totoo sa kalooban, na tapat sa damdamin, na sa kabila ng mga pinagdaraanan mo sa buhay, ng mga nakikakibat mo sa buhay, ng mga nararanasan mo sa buhay, bakit nga ba? Ang usapan nga namin ng aking mga lagad habang naroon, bakit nga ba sa kabila ng ating mga dinaranas, gusto mo pang maglingkod, gusto mo makapaglingkod, sapagkat parang ang damdamin mo, hindi mo kayang tutulan, hindi mo kayang pigilin na sa isang araw na hindi mo sa paglingkuran, para bagang ang damdamin mo, wala ka ng magandang pakiramdam. Buhay ba ang Diyos? At saan po ang pawang katotohanan, kung magkaminsan, ang hindi mo gusto siyang binibigay sa iyo, upang masdan ng Panginoon kung paano mo siya kikilalanin, tatanggapin sa mga dinaranas mong hindi mo gusto, upang doon ang hindi mo gusto'y gustuhin mo, alang-alang sa Kanya at alang-alang sa pag-ibig mo sa Kanya. Sapagkat kung ang gusto lamang ng tao ang siyang susundin, paano maisasalarawan at mapapatotohanang gusto mo ang Ama, iniibig mo siya. Kapag ang gusto mo lamang ang sinusunod mo at ang kalooban mo lamang ang susundin mo, kailanman hindi maisasalarawan at di mapapatotohanan ang pagkilala mo sa Kanya, pagsunod mo sa Kanya. Kaya kung ano man ang hindi nyo gusto, mithiin ninyong gustuhin na. Kung ano man yung ayaw nyo, mithiin nyong loobin na, sapagkat ang lahat ng ayaw at hindi nyo gusto, nang dahil sa Ama ginawa nyo at tinupad nyo, yun ay alang-alang sa Kanyang pag-ibig mo, pag-ibig niya rin sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, pag sumakitan at magsumakit ang bawat isa, napatuloy niyong maramdaman siya, sapagkat nagpapakilala ang Ama, hindi sa bagay, hindi sa mga limpak na salapi, kundi nagpapakilala siya sa oras ng iyong kailangan, ng iyong kagipitan, at ng oras ng iyong lumbay at pighati. Sapagkat siya'y naririyan, kasama mo at kapiling, hindi ka niya iniiwan, di ka pinababayaan, damang-dama mo kung paano kalingapin, kung paano kanya aliwin. Yan ang patotoo, dahil siya'y buhay na buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya lagi niyong tatandaan ang bawat katuparan na hindi niyo ginusto't hindi niyo niloob, ngunit alang-alang sa Kanya'y ginugusto niyo at niloloob niyo na rin, napapatotohanan
ang gawa niyong mabuti, ang ginawa niyo para sa Kanya, nagawa niyong lahat ng iyon dahil may pag-ibig kayo sa puso niyo. Sapagkat kung di niyo ibigin ang Ama at walang pag-ibig kayo, masasakit at mahirapan kayong tupdin niyaon dahil mahirap para sa tao ang sundin ang sarili niya na labag naman sa kanyang kagustuhan. Ngunit dahil sa Kanya at ginusto niyo yaon, ang damdamin niyang binago niyo at babaguhin niya, alang-alang sa pagtalim at pagtupad niyo, kayo na rin ang masisiyahan, matutuwa, magagalak, at magumapaw ang pag-aalab na siya'y patuloy niyong tanggapin. Kaya't sa inyong lahat, kung ang bawat araw lamang maliwanag sa inyong pag-iisip, maliwanag sa inyong unawa, na ang bawat pinagdaraanan ay isang pagdalisay at isang pagsubok na kung ganang kayo, ganang inyo, di nyo man gusto, di nyo rin kaya. Ngunit ganang siya, lahat ay kaya, gugustuhin, alang-alang sa Kanya. At lagi nyo rin tatandaan, hindi naman niya binibigay ang di natin kaya. Wika ng tao. At ang pasubali nga ng Espiritu, wala siyang ibibigay na hindi kakayanin. Kaya isipin yung madali, isipin yung magaan, isipin yung masarap upang inyong malasap, manamnam ang ginhawa, hindi ang hirap. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Napakasarap kapag pinagnilayan mo ang ginagawa mo. Na yung dating ginagawa mo, sumusuko ka agad sa konti lang hirap. Ngunit, nang kilalanin mo, tanggapin ng Ama, para bagang kapag sinuri mo, sa dati hindi mo kaya yan, palagay mo'y mahirap na, bakit nang nakilala mo, tanggap at kilala mo siya at damang-dama mo, ang mahirap para sa'yo kay gaan ng kalooban mo, para tupdin, para gawin. Kaya't inyong suriin, ano ba ang binago ng Ama sa inyo? Ano ba ang nabago sa inyo? Ano ba pinagkaloob niya? Ano ba ang nakamtan nyo kapag nasuri nyong mahalaga siya, napakahalaga niya, at butihin siyang Ama? Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Patuloy niyo siyang kamtin at patuloy siyang maghahari kanino man. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong may galak sa puso nyo, kasiyahan ay manahan sa isip at damdamin ay doon nyo na lamang manatiling inyo, nang sa gayon, huwag nang maparampa ang kaloob na maganda at mabuti sa bawat isa. Pagpalain kayo. Masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo? Opo. Kapag mahal mo yung pamilya mo, pag pinaglilingkuran mo, masaya ka, di ba? Kapag mahal mo yung kaibigan mo na paglilingkuran mo, masaya ka, di ba? Kapag mahal mo ang Diyos na paglilingkuran mo, maligaya ka, di ba? Dapat lamang, dahil patotoo, kapag mahal mo, walang hirap na nararanasan ka dahil maligaya ang puso mo sa mga hinahandugan mong mahal mo. Kaya't upang wag mahirapan, masaktan kayo, ang paghandog nyo'y may pag-ibig. Pagpalain kayo, tayo